Pag-usapan naman natin po itong bagong kapalit or yung papalit kay Saldico bilang Chairman of Appropriation. Sana hindi ako nagkamali, no? Sana hindi ako nabulol dun, ha? Oo. Na mas kurap pa daw kay Saldico. Naku po! Sino kaya to? Sino kaya tong papalit kay Saldico na mas kurap pa kay Saldico? Grabe. At ito yung panayam ni Congressman Toby Tiangco, no, na mapatungkol ho dito sa posibleng maalis or sa posibleng kay Saldico. Ito mga pag-uusapan natin ngayon mga banatera. So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang niyo po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Bisaya ka mandong. I'm proud to be Bisaya, you know. Eto muna tayo. Dito muna hanap ng teteng na to. Dito ako na bad trip ng isang buong araw. Dito sa picture na to kung totoo man to. The only president who sell rice to the victim of earthquake. Tangina, ang yaman-yaman nyo. Tapos nagbebenta kayo ng bigas sa mga nasalanta ng lindol. Tanga ka ba? Kupal ka ba? Tangina, no? Grabe. Magkano yung... kahit man lang sana yung sa confidential fund na 1 billion i-donate sa mga nasalanta ng lindol. Okay sana yun. Napakaganda ho nun. Pero ito, bibentahan mo pa ng bigas yung mga nasalanta ng lindol. Aba, may sapak ka na talaga sa ulo. Malakas na talaga sapak mo, dapat dinadala ka na sa mental hospital. Sorry kung totoo man ulitin ko kung totoo man ito. Etong balita, etong pinasa picture na to, na kung totoo man ito na binibentahan ng Administrasyong Marcos ng tiga 20 pesos per kilo ng bigas sa mga nasalantang bagyo, katarantaduhan to, napakalaking katarantaduhan to. Isa na ano ka na talaga, Marcos Jr., bangag ka talaga. Dito mo pinatunayan na ikaw talaga ay wala sa katinuan. Wala sa katinuan ng pag-iisip mo. Mas lalo mong pinatunayan nung una, nagdududa kami, ngayon mas pinatunayan mo. Kung sakali man na totoo to. Hiling nga ho natin hindi sana totoo to. Kasi kung totoo to, ay putang ina ka, magpa-hospital ka na. Oo, magpa-hospital ka na, Marcos Jr. Grabe na isapak mo sa utak. Kung si Einstein may 99 IQ, ikaw 1% na lamang. Nangyayang yan. Nasalantana ng bagyo, nasalantana ng lindol, lahat-lahat yung mga kababayan natin sa Cebu. Tapos bibentahan mo sila ng bigas. Kahit na 10 piso yan, hindi pa rin nila afford yan kasi nga ubos yung ari-arian nila. Ubos yung pera nila. 'Di ba? Tapos ikaw ang gagawin mo bibentahan mo sila kahit 10 piso pa yan. Yung 20 pesos na napakahalaga niyan sa mga sa mga nasalanta ng lindol. Baka nga yung iba diyan wala ngang 20 pesos sa bulsa. Sobra na ho ito. Sobra na sa katarantaduhan to. Grabe na to. Para ka ng talagang pinagloloko na tayo ng administrasyon. Ay, palakpak. Hindi. Pinagloloko na tayo ng administrasyon. Biruin mo, bibentahan ng bigas ng hindi mo na lang ibigay. Laki-laki nga ng pondo ng hinihingi nyo, di ba? 26.6 billion pesos ang hinihingi na pondo ng Office of the President. Yung mga hinayupak na silip ng silip sa budget ng Office of the Vice President, tikom ang bibig sa bininging budget na napakalaki ng Office of the President. Ang inang yan, sino ba naman tangang matutuwa dyan, na nalindol na bibentahan mo pa? Posibleng sabihin mo walang pera. So ibig sabihin talagang totoo na ubos na yung Sa bagay, ubos naman talaga na.
Sino ba yung mag-ambag-ambag kayo sa mga confidential fund nyo at yung pinag-ambag-ambagan ibigay nyo dyan sa mga nasalanta, sa mga kababayan natin na laki-laki ng mga confidential fund nyo eh. Buti nga yung Office of the President, ang baba na nga ng budget nila, tuloy pa rin yung pagtulong. Bigay lang, bigay. Hindi benta kagaya nito. Anak ng tayo, nakaka-high blood, no? Oo, nakaka-high blood tong Caracas. Ay, naku po, kasumpa-sumpa ka talaga, Marcos. Bata pa ako pero nai-stress ako sa yung inayupak ka. Nai-stress ako sa yung inayupak ka. Tanginang yan, no? Anong klaseng mindset meron ka? Kawawa yung mga Pilipino sa pinagagawa mo. Ito yung masaklap nagbabayad tayo ng tax. Dugot pawis ang inilalaan natin sa tax. Tapos ang nangyayari, pag nangailangan tayo, sa lugar natin may sakuna, tangina, gasingko lang yung mapapakinabangan natin sa 1,000 na binabayad natin sa tax. 1,000 yung binayad natin, 5 centavos lang yung pakinabang natin. Anak ng puta, di sana tanggalin na yung bayad-bayad ng tax kung hindi rin naman napapakinabangan ng mga Pilipino yan. Diba? Ganun dapat. Tanginang yan, hype na yan. 20 pesos. Kung sakaling totoo to, putang ina, kagaguhan yan. O, dito tayo sa papalit kay tama ba to? Oo, ito yung papalit kay Saldico bilang chairman ng appropriation. Di ko talaga mabanggit yun. O, ito po, panoorin natin. Linya po natin si Comelec Chairman George Garcia. Magandang umaga po at Chairman Garcia, welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Chairman. Magandang umaga po, Sir John, Sir Drew, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Alright, unang-unang hinahanapan ng kasagutan, Chairman Garcia, sino po ang papalit kay Zaldico bilang kinatawan po ng Ako Bicol Party List after ng kanyang resignation, Chairman? Sir John, alam niyo po ang lahat ng party list ay nagsubmit sa amin ng tig-10 na kanilang mga nominado na kung sakasakali yun po ang mga makikinabang kung mananalo yung naturang party list. Dahil po yung Ako Bicol... sa party list pala. Pero malay natin, baka meron dito sa appropriation. Tingnan natin. Party list ay nakakuha ng 20 upuan o 2 seats at dahil po nare-resign yung number 1 po kasi yung naturang personalidad, therefore po yung mga kinabang po ay yung number 3 naman dun sa kanilang listahan. At ito'y tumutugon sa pangalang Attorney Jan Chan. Tama po ba? Yes po, tama po. Base po sa listahan natin, siya po yung pangatlo doon po sa listahan na sinabit po sa amin ng naturang party list. Alright. Yung po bang ganitong mga instances sa Chairman Garcia, hindi po ba ito makagugulo or magiging president sa mga susunod na pagkakataon, if ever, dahil meron na nga po nananawagan na lahat ng sinasabing sangkot sa katiwalian magsipag-resign na. Ano pong dating Actually nito, po, Chairman? Sir John, Sir Drew, may mga pangyayari na po naman dati na hindi man maaaring ganyan ang kadahilan, pero meron nga pong mga nominado na tinatanggal ng kanilang sariling party list at kinikilala ng liderato ng House of Representatives at nanghihingi sa amin ang House of Representatives ng certification kung sino na ang kapalit o kahalanhin nung mismong tinanggal na yon na kanilang nominee. Sa pagkakataong ito, iba nga po ang dahilan pero again, meron po namang mekanismo sa pagpapalit niyan. Ang COMELEC po, Sir Drew at Sir John, ay naghihintay ng liham mula po sa House of Representatives na dinideklara nilang vacant yung naturang posisyon dahil kinakailangan pong ma-convey din sa amin na officially po tinanggap na yung pagbibitiw ng naturang number 1 na nominee ng Ako Bicol Party List. So kailan po magiging effective? Pero hindi kaya Chairman George Garcia, total, 'di ba? May panukala ang COMELEC na kapag involve ang isang politiko sa pagnanakaw automatic cancellation sa termino niya. Halimbawa, itong party list na to, 'di ba? Buong party list, Ako Bicol Party List. So na-involve ang isa at leader pa ng Ako Bicol Party List sa isang nakawan sa Kaban ng Bayan. So 'di ba dapat
hindi na dapat para paupuin pa yung mga kasunod na kahilera na party list ni nasakop sa Ako Bicol nitong etong congressman na to, dapat hindi na ipaupo kung sino man yung mga nandiyan sa Ako Bicol party list, di ba? Dapat ganun eh. Kasi ganito yun eh. Umalis si Saldico. So kahit umalis siya at ang papalit sa kanya yung pangalawang nominee, useless pa rin ho yun. Wala pa rin pong pinagbago yun eh. Ganun din naman. 'Di ba? So dapat hindi na paupuin ng Ako Bicol party list. Yan dapat ang gawin dyan. Tsaka hindi rin, tsaka dapat panagutin nyo. Sampahan nyo ng kaso si Saldico. Kagaya ng ginawa nyo, 'di ba? Kagaya ng ginagawa mo kay Chis Escudero, 'di ba? Kay Duterte Youth Party List. Dapat ganun ang gawin mo dito sa Ako Bicol Party List na to. Bakit parang ang mangyayari, umalis nga si Saldico, tapos ang ipapalit naman din kay Saldico yung second nominee, dapat hindi na nga yun kasi involved ang party list nila sa nakawan. Ba't ganon na Chairman George Garcia? Yung pag-upo nung kusakasakali nitong si Attorney Chan. Kapag po ito ay na-issuehan namin ng panibagong Certificate of Proclamation after po na magdeklara ang House of Representatives ng vacancy at masulatan po kami. At syempre, kapag po yung mismong House of Representatives ay tinanggap naman yung mismong kapalit ng naturang number 1 nominee. Ibig sabihin, kinakailangan din po kasi na yung naturang nominee ay makapanumpa sa mismong Speaker of the House, sa mismong plenaryo ng House of Representatives. Paki-enlighten nga kami, Chairman, bakit yung third at hindi iaakyat Hindi umangat yung second. Hindi umangat yung at second. yung third ang maging second. Ay hindi po, ganun po ang effect doon. Ang number 2 ay magiging number 1, although siyempre proklamado na siya at kasalukuyang nanunungkulan si Congressman Pido Garbin. And therefore, yung pong number 3 ay magiging number 2 dahil dalawa lang po ang seats na kanila pong napanalunan, kaya automatically siya ay mapoproklama bilang bagong kongresista ng naturang party list. Alright, meron naman pong nananawagan or nagre-recommend na yung buong Ako Bicol party list na po ang i-disqualify ng COMELEC. Yun! Yan talaga ang dapat. Yun talaga ang dapat dyan. Buong Ako Bicol party list ang tanggalin. Hindi, anak ng teteng, wala din bang, useless din pala yan. O Saldico, bumalik ka na sa pagiging congressman. Wala rin palang kwenta yan eh. Ang ganda ng tanong dito ni John Ibanez. Dito, ano po reaction nyo dito, Chairman Garcia? Ang pagpapa-cancel po ng isang registration ay kinakailangan mayroong petisyon na magpa-file sa komisyon. Kami po ay hanggat maaari hindi po kami nagmomoto proprio, maliban na lang kung may tahasang paglabag. Putang inang yan. Ulitin natin sinabi niya. Ulitin natin ha. Pakinggan nyo. Kung Ako Bicol party list na po ang i-disqualify ng COMELEC. May tindig po ba kayo dito? Ano po reaction nyo dito, Chairman Garcia? Ang pagpapa-cancel po ng isang registration ay kinakailangan mayroong petisyon na magpa-file sa komisyon. Kami po ay hanggat maaari hindi po kami nagmomoto proprio, maliban na lang kung may tahasang paglabag sa ating pong salig. Yan ha. Ang sabi ni Garcia, maliban na lang daw, pwede daw nilang gawin na i-disqualify itong buong Ako Bicol party list kapag may nagpetisyon daw. So sige doon, naiintindihan natin sila. Pero yung sinasabi niya na talagang harap-harapan na daw, nakagaya nito, po ng isang registration ay kinakailangan mayroong petisyon na magpa-file sa komisyon. Kami po ay hanggat maaari hindi po kami nagmomoto proprio, maliban na lang kung may tahasang paglabag sa ating... maliban na lang daw pag may tahasan paglabag, ang isang party list, ang membro ng party list, doon na daw nila i-terminate ang party list na yan. Bakit yung ginawa ni Saldico ngayon, hindi pa ba tahasan yon? Okay lang ba yon, COMELEC? Mukhang okay lang ata sa COMELEC eh. Oo, mukhang lang ata sa COMELEC. Mukhang, wala. Nagnakaw si Saldico ng 35 billion. Ay, okay lang yun. Okay lang yun, wala yun.
Umalis naman na si Saldico eh. Umalis naman na si Saldico. Okay na yun. Wag na sigurong pakialaman. Ang inang yan. Buisit. Buisit eh, no? Ayop na yan. Ganun na lang ba talaga kadali yun? Ang lupit. Pong saligang batas o mga umiiral na batas lalo na sa party list o omnibus election code. So sa kasalukuyan po wala naman pong pending na kahit na anong kaso o petisyon laban sa naturang party list. Kasuhan nyo nga ni, kagaya nung ginawa nyo. Kagaya nung, unang-una pwede nyo naman i-request yan eh. Di ba? Yun ang pagkakalam ko, pwede nyo i-request yan. Kasi nga, katulad ng ginawa nyo sa Duterte Youth, kay Chis Escudero, na pwede nyo na rin gawin kay BP Sara sa 2028, di ba? Yan yung gagawin nyo. O hindi gawin nyo kay Saldico. Ba't ayaw nyo gawin? May kinikilingan. Tangina, lantaran na to ha. Comelec ha, lantaran na ho to. Kakaiba yung discarding nyo. Ang lupit mo talaga. Talagang napaka-unbelievable ang pagiging Chairman George Garcia. Iba, kakaiba. Talagang alam mo yun, mapapabaw ka sa katangahan. Katangahan tuloy. Sa kabaitan ni Chairman George Garcia kay Saldico. Palakpakan. Ang tanginang yan, mag-aantay pa pala kayo eh. Harap-harapan nang nanakaw yung siraulong yan. Tapos kayo okay lang sa inyo. Ang galing mo. And therefore, mananatili po sila na accredited na party list organization. Right. So kung halimbawa magkakaroon ng ganitong pagkilos, matagal-tagal pa po ba ang magiging resulta nito, Chairman Garcia? Dahil nga po siyempre nakaupo na sila sa kasalukuyan, ito po ang ating tatandaan. Yung pong lahat ng issue ngayon patungkol sa mga miyembro ng Kongreso, katulad ng mga nominees, ang COMELEC po dyan ay technically wala ng jurisdiction. Sapagkat pagka po sila naging kongresista, ang may jurisdiction na po ay ang House of Representatives Electoral Tribunal. Pero siyempre kapag ka-party list, dahil sa amin naka-register at naka-accredit yan, pwede pa po sa amin at ito po'y maaaring ba tayo nyo gawan ng paraan? Proseso dahil may mga presentation of evidence, may mga pagdinig pa at mga kung ano pang proseso, parte ng tinatawag natin na due process. Putang ina, kapag sa mga kawatan may due process, sa mga hindi kawatan walang due process. Ang inang yan. Ngayon due process naman yung sinasabi nyo. Pero yung mga ginawa nyo, ay naku po. Halimbawa, manghingi din kami ng due process. Sana sayang na 150 million sa mga balota. At meron pang isa, yung billion sa BARM. Mamaya papakita ko sa inyo paano paghingiin din namin yun. Asan ang due process doon? Chairman George Garcia, halimbawa, kami nagtatanong lamang bilang pangkaraniwang Pilipino. Ay, hindi na nga pala ako pangkaraniwang Pilipino, sabi ni Congressman Abante. Dahil vlogger nga daw pala. Kapag vlogger ka, hindi ka na pangkaraniwang Pilipino. High-end Pilipino ka na. Tangina, no? Lapit. Talagang tabon na tabon. Talagang sinasakluban nila si Saldico para hindi mawala. Right. Ano naman po ang tugon nyo sa paulit-ulit na pagbanggit ng ilang mga kababayan natin na dapat nang kalusin or ika ngay abolish na totally ang party list system? Anong reaction nyo doon? Batas na, di ba? Opo, Sir John, Sir Drew, naintindihan natin ang sentimiento ng mga kababayan natin. Kahit nga po ako, sinasabi ko na dapat talaga ma-overhaul o kaya kung hindi man ma-revise ang ating pong batas patungkol sa party list. Kaya lang po, hindi po talaga yan pwedeng basta matanggal. Bakit? List ng batas lamang sapagkat ang party list system ay nasa saligang batas mismo natin. And therefore, kakailangan po... Yun na nga eh. Sige, nandun na tayo sa point na nasa saligang batas. Pero kung yung mga putang inang mga party list na yan, hindi ko naman po nilalahata. Yung mga damuho ng mga party list na yan, lalo na tong Ako Bicol party list, yan nga yung dyan nagsisimula yung nakawan. Bakit hindi nyo patanggalin? Diba? Dali sa totoo lang kasi una-una, pinapasahod natin to mga party list. Tayo nagpapasahod yan sa mga yan Dagdag pasahuran pa yan. Kung tanggalin na lang yan, wala naman na itutulong yan. May natutulong ba?
O tingnan mo yung mga party list ngayon ng mga nanalo. Yung sila De Lima, sila Jokno, yung mga makakaliwa, sila Renico, sila Tinio. O, anong naitutulong nila? Di ba tutol sila sa pagtulong ni Vice President Sara Duterte sa Cebu? O, kasi daw, mas importante daw sila kaysa daw dun sa mga kababayan natin sa Cebu. O yun ba yung nakakatulong? Hindi nakakatulong yan, mga party list na yan. Dapat tanggalin yan. Dagdag pasahuran lang yan eh. Magkano sinasahod ng mga yan? Eh kung ilaan yan sa mga hanap buhay at ibigay yung mga sinasahod ng mga yan sa mga Pilipino. Tsaka dapat, sa totoo lang, ito pa isa. Doon mo kasi mapagtatanto na itong mga party list, kahit siguro tanggalan ng sahod yan, wala pa rin eh. Halimbawa, pag party list ka, bawal lang hindi ka dapat sahuran. Una-una dyan nagsimula yan. Ito, napakalaking kuratong baliling. Speaking, ang ibig ko sabihin sa kuratong baliling is korupsyon, ha? Hindi yung gang dati. Kay Lacson yun. Hindi yan dito. No? Wala talagang sa isa ito, itong party list na to, dapat tinatanggal na yan. Ewan ko. Wala eh, talagang baby ni Chairman George Garcia ang ako party list. Sir Drew, ng amendment nitong sa ating saligang batas para lamang matanggal o mabago yung probisyon patungkol sa party list. Ang dapat po talaga ay hindi naman po lahat ng party list ay masasama o hindi magaganda ang kanila pong layunin. Alam niyo po, kung merong masisipag talaga sa House of Representatives, nangunguna dyan ay mga miyembro ng party list. O, diba? Sapagkat sila yung aktibo sa mga... Utangin na ka, nasamid ka na. Nasamid ka na sa kasinungalingan mo, hayop ka. Utay na nasamid si Garcia, mga ganyan. Sa House of Representatives, nangunguna dyan ay mga miyembro ng party list sapagkat sila yung aktibo sa mga... Nagkakasamid-samid ka na sa kasinungalingan mo. Oo, masipag. Hindi, sa totoo lang, masipag po talaga ang mga party list. Masipag sila magkuratong baliling. Oo, sipag. Eh, kita nga natin eh. Oo, ganyan, sobrang sipag talaga. Aktibo sa committees and therefore, siguro po yung batas lamang. Aktibo sa committees. Lalo Duterte ang babanatan. Aktibo. Sobra. Kitang-kita nga namin eh. Diba? Galit na galit yung mga party list ngayon na hindi sila sinipot ni Bibi Sara. Oo. Talagang aktibo. Dapat baguhin na kasi po. Mahigit na pong 2 dekada yung batas natin, Sir John, sa party list. Speaking of party list nga pala, Chairman, kamusta na pala yung Duterte Youth Party List? Tama ho ba? Nag-issue na kayo ng finality? Yes po. Kahapon po, Sir Drew, tayo po ang aming clerk of the commission. Tignan mo ha. Ngayon may karapatan na kayo mag-issue. Pero sa Ako Bicol, wala kayong karapatan kasi wala daw nagde-demand o walang nagde-demand, walang nagsusumbong sa kanila. At hindi naman daw, 'di ba, gagawa na lang, kikilos lang sila kapag may harap-harapan ng anomalyang nangyayari. Eh yung Duterte Youth, wala namang nilabag na kaso yun. Eh itong Ako Bicol, meron. O tingnan niyo yung pagiging unfair ni Chairman George Garcia. Ay nag-issue ng certificate of finality at tinatawag na entry of judgment sapagkat wala pong na-issue sa amin na temporary restraining order ang kataas-taasang hukuman upang pigilan ang pagiging pwede nang maipatupad ng naging desisyon ng Commission and Bank. At dahil po dyan, ngayong araw na ito ay pag-uusapan ng Commission and Bank sa amin pong sesyon, sino ba ang pwedeng pumalit o humalinhin doon sa 3 na bakante na upuan ng natural party list. Yung mga ano ba, Chairman? Sorry meron po bang mga nakasalang na pagpipilian? Ay, meron naman po. Sapagkat yung aming law department at yung aming tinatawag na supervisory group ay meron nang nirekomenda. So aalamin po yan ng Commission and Bank kung So parang takot lang pala sila kay kay Cardema, no? amin po bang i-adapt o amin po bang babaguhin yung naturang rekomendasyon. Ang pagbabasihan po namin dito, Sir John at Sir Drew, ay yung desisyon
ng Korte Suprema sa kaso po ng Anwaray versus COMELEC. At syempre, ang katanungan dyan, bababa ang COMELEC doon sa listahan o yung tataas doon sa mga meron ng nakuhang mga upuan. So yan po, ayaw ko munang i-preempt ang mga kasamahan natin sapagkat syempre magkakaroon po kami ng mahabang diskusyon tungkol sa bagay na yan mamaya lamang. So wala pong clue. Bukas po, Sir John. Bukas po meron na. At saka Sir John, magkakulo tayo bukas. Kahit isang letra Kahit lang. initial? Initial lang. Huwag na po muna. Kasi po baka sabihin naman ng mga kasamahan ko, pinre-empt muna kami. So paano pa kami makakapag-argue o makakapag-take ng posisyon? So, ito na lang. Anong sektor po kinakatawan? Pero alam niyo po, tatlong, ano po ito? Basta Tatlong tatlo. party list. Tatlo. Hindi po ito isang party list lamang. Okay. Sapagkat siyempre kailangan ma-distribute yung mismong mga tacits na yon sa tatlong party list sapagkat Wala pa rin yan, no? Yan talagang pinamukha sa atin ni Chairman George Garcia na kapag kaalyado nila, kahit anong pagnanakaw ang gawin, hindi nila i-disqualify dyan. Pero pag hindi nila kaalyado, kahit walang kaso, matik na. Ganyan ang pinapaharap sa atin ni Chairman George Garcia. Samantalang ito, panoorin naman natin itong pahayag ni Congressman Toby Tiangco dito sa pag-aalis ni Congressman Saldico. Po, Kong, batid po namin na kayo po ay nagpunta last, Thursday, doon po sa Senado for Senate Blue Ribbon Committee hearing. At ano ho ba ang inyo pong mga naging yung initial reactions po ninyo dito po sa mga bago po na mga expose, lalo po ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo? Ay, ano po ba yung kay Yusek Roberto Bernardo, wala po ako personal knowledge doon sa mga nasabi niya. Ang talagang napagdugtong ko lang is yung kay D.E. Alcantara, di ba? Okay, opo. Kasi doon noon, sinasabi ko na talagang yung insertion ay kaduda-duda. Pero noon, alam ko rin na yung insertion na yun, may kapalit na kickback. Ayun. Kaya lang wala akong personal knowledge doon. Opo. Kaya doon sa testimonya ni D.E. Alcantara, yun, siya na nagsabi. So pinagdugtong ko, di ba sabi niya, pag may nag-insert o pag binigyan siya ng pondo ni Saldico, hinihingin siya ng 20-25%. Yan din yung unang sinabi ko, di ba? Sabi ko noon, kaduda-duda na maglalagay ka sa mga lugar na hindi ka naman congressman. Opo. So yun, nadugtong na yung sinasabi ko na talagang may kapalit yung paglagay ng mga pondo sa iba't ibang lugar. Opo. So, sa makatuwid, Congressman, doon na rin sa pahayag ni D.E. Alcantara na sinusugan pa ni dating DPWH Undersecretary Bernardo at meron pang panibagong testigo si Orly Gutesa. Naniniwala ho ba kayo sa inyong tingin you are a little bit or somewhat vindicated dito po sa mga isiniwalat sa Senado? Yes, yung kay D.E. Alcantara po, no? Yeah. Yung iba kasi wala talaga akong wala akong personal knowledge doon sa ibang bagay. Pero yung kay D.E. Alcantara, napagdugtong na po. Kasi talagang alam ko naman yon, kaya lang hindi ko mapatunayan, di ba? Dahil wala pa kayong hawak na ebidensya that time. Hindi, wala talaga akong hawak na ebidensya. Ang nagdugtong lang nun is si D.E. Alcantara. And speaking of Congressman Zaldico, Kong Toby, correct me if I'm wrong, tama ho ba hanggang ngayong araw lang po ang ibinigay sa kanya ng Kamara para po makabalik? Supposedly, hanggang ngayon lang po. So, tignan po natin kung ano magiging action ng Kamara kung hindi po siya ngayon nga, Friday, October 3 na. Hanggang ngayon, wala pa rin Saldico. Tangina, ang bilis nila. Ito, kaya ko ito ipinapanood sa inyo. Kasi dito natin makukuha na, dito natin maintindihan na yung kay Alice Goo, kay Tebes, ang bilis nilang mapauwi dito. Talagang ginawan nila ng paraan. Talagang ginastusan nila.
Kahit nga yung pagdala kay Pangulong Duterte sa dahig, ginastusan nila. Tapos etong pagpapauwi kay Saldico, hindi nila kayang gastusan. Hindi nila matutukan. Ang gusto nila, kusang umuwi si Saldico. Paano nga uwi yun? Ang daming nga ninakaw nung hayop na yun. Ang daming ninakaw na pera nun. Hindi na uuwi yun dito. Kung uuwi man dito yun, parang gagawin siyang pain na lamang ng magpinsan. Kung makikita nyo ngayon sa ibang mainstream media, kay Saldico lang nagbabalita, pero pagdating kay Martin Romualdez, wala. Masaklap pa nga dito, may mga bali-balita na etong si Saldico ay ang ituturo niya daw na nasa likod niya ay ang mga Duterte. Patay tayo dyan. Yan ang mga bali-balita ngayon na etong si Saldico, pag kung sakali man na humarap daw, or umuwi ng Pilipinas ay ang ituturo niya ay etong mga Duterte ang kanyang mastermind. Ayun ang mahirap diyan. Oo, wala pa naman 100% na katotohanan yan, pero mahirap na rin magpakasiguro ngayon dahil alam naman na natin ang galawan ng mga anti-Duterte. Halos nga pagbara ng lababo nila sa Duterte isinisisi. 'Di ba? Halos pagbara ng sipon ng mga kabit nila, mga kabit nila na na mga yakpu sa Duterte sinisisi. Ngayon may naisipan na naman silang panibagong strategy na ang ituturo ni Saldico, ang na-mastermind na nag-uutos sa kanya ay mga Duterte. Yan ang mangyayaring tema diyan kapag umuwi si Saldico. Hanggang ngayon, October 3, dapat nga rekta ng pagdating ni Saldico sa Pilipinas, rektang kulong at iharap sa Senate. Kaso yung Senate Blue Ribbon Committee mukhang titigil na. Panoorin nyo dun sa isang vlog ko. Itong si Tito Soto mukhang papalitan na rin. Nung bali-balita ngayon. Okay. So, meron ho bang ethics, may hearing po ba sa Ethics Committee? Alam po. Ang balita ko, nagkaroon sila ng organizational meeting kanina, no? Yung Ethics Committee. So, hindi ko alam kung kailan din yung complaint na pinail ko po. Alright. At kanina, I don't know kung natanggap mo na ito, Congressman Toby, kung nakarating na sa iyong kabatiran, kapapasok lamang na balita ang nagmula sa palasyo na maghihilingin ng DOJ sa Interpol na maglabas ng blue notice kay Congressman Saldico. What's your initial reaction po? Ngayon ko lang po narinig yan. Alright. So, what's your Congressman reaction po dito? Dayon. Mabuti po yun. Kung naglabas po ng blue notice, mabuti po yan. Opo, kung sakali ho ba na babalik si Congressman Saldico, ano po ang posible po niyang, kung sakali man, posible po niyang kaharapin sa kanya pong pagbabalik dito? At kung hindi naman po siya babalik, ano po ang maaari pong mangyari? Kung siya ay babalik, siyempre dapat niya nang sabihin kung yung mga paratang dapat sagutin niya, di ba? Opo. Ngayon, kung hindi naman siya babalik, siguro ang pinakamaganda dyan, hindi naman sa pinangunahan ko, ang pinakamaganda is cancelahin yung passport, di ba po? Okay. So possible ba siya na, kumbaga, maalis din sa Congress? O yun naman pala, kayang-kaya naman pala yun O di ba kayang-kayang gawin ng administrasyon na kanselahin yung passport ni Saldico. Ba't hindi ginagawa? Ang tagal na, lagpas ng ilang araw yung kondisyon sa kanya. 10 days lang yung binigay sa kanya. Hanggang ngayon wala pa rin tayong balita. Hanggang sa nabalitaan na nga natin na pati itong si Romualdez nasa ibang bansa na nga daw, malamang sa malamang. Baka kasama ni Saldico yan at nagbubuo na sila ng plano kung sakaling totoo yun, ha? Yun naman pala kayang-kaya naman pala na ipakansela yung yung passport ba't hindi ginagawa? 'Di ba?
like nangyari po kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves? Pwede naman po yan, kaya lang maliit na bagay lang yan, di ba? Ang pinakamahalaga hindi naman sapat yung maalis lang sa Congress, di ba? Dapat sagutin niya kung ano yung mga paratang sa kanya. Opo. At tama ho ba, kung ano ho yung mga batayan po ng inyo pong pagpa-file ng ethics complaint? Tama ho ba? 3 ho ba yun o 4? Hindi, apat yun. Kaya 4. lang, siyempre, nung time na final ko po yung ethics complaint, hindi ko pa naririnig noon yung kay D. Alcantara. So, yun po ang dinagdag po natin sa complaint, yung kay D. Alcantara. Alright. So, lumalalim na po, Congressman Toby Tiangco, ito pong investigasyon po na ito. At last time, no po, sumipot po kayo sa Senate yung pagbubunyag po ni D.E. Alcantara at nasundan pa nito pong mga pagbubunyag ni dating Yusek Bernardo, pati yung si Orly Gotesa na nagtrabaho bilang security personnel ni Congressman Zaldico. Ano ho ang mga susunod pang hakbang ng isang Congressman Toby Tiangco habang lumalalim po itong investigation? Lalo pa dun sa merong isasagawa ang ICI. Nagpunta na rin, last Monday, pina-invita po ako ng ICI, nagpunta rin ako doon. Kung ano yung mga tanong sa akin, sinabi ko naman lahat. So, kahit anong investigation po, we will cooperate po para makatulong po. Alright. So, pwede bang, ano ho ba ang mga pinag-usapan po ninyo sa ICI last time po? Ay, hindi ko po sure kung pwede kong sabihin yung mga pinag-usapan sa ICI. Hindi ko pa alam mga rules nila. So, pasensya na po, hindi ko masagot yung tanong na yan. Alright. So, saglit lang ho ba kayo doon, Congressman Tiangco? Mahaba-haba po nilagi po ninyo. Alam niyo, yung dyan sa ICI, may babasahin ako. Ito ay isang lamang, isang parang tawag dito, hula. Ganon. Isang hula. Parang isang hinala. Ganon. Hinala lamang to. So, ibig sabihin, walang katotohanan masyado. Ito administrasyon ni BBM yung ICI. Posibleng hindi yan paggalaw ni BBM at Pinklawan. Diba si Kiko unang nagbanggit niyan na dapat may independent investigation. Kaya kaduda-duda yan, kaya nag-resign si Magalong na natunugan niya, iba ang pakay nila. Yan sa ICI na yan. Yan daw yan Di sa totoo lang, may punto tong nabasa natin na isang komento. Komento to ng isang netizen mapatungkol sa isang video na mapatungkol na balita sa ICI na yan. Una-una nga narinig yan kay Kiko Pangilinan, kay Kiko. Ngayon, ang nangyayari, kaduda-duda din ng biglang pag-alis ni Mayor Magalong. At saka, eto kung maano nyo, yung isa sa mga miyembro ng ICI is dating former DPWH Secretary na si Singson. So kung hahalongkatin yung flood control noong panahon ni Pangulong Duterte, dapat huungkatin din yung panahon ni Ninoy Aquino. Na kung saan etong si Singson na isa ding na isang miyembro sa ICI dating DPWH secretary. Ang nangyayari kasi dito, kung matatandaan nyo, nagsalita itong si Singson na may ibinigay daw sila dati sa administrasyong Duterte na hindi daw pinansin ni Pangulong Duterte yun. Doon agad nagkahinala na agad ako Tapos tignan nyo yung galawan ngayon ni DOJ Boying Remulla. Halatado yung galawan. So maaaring etong nangyayaring issue at etong ICI ay talagang kontrolado ni Marcos Jr. at obvious naman. At kontrolado ng mga pinklawan. Na ibabato nila yung issue sa mga Duterte na naman. So doon na naman babagsak ang issue sa mga Duterte. Ganyan ang mangyayari dyan. Kaya etong si Mayor Magalong natunugan na tangina,
Hindi naman pala mapuputukan dito si Martin Romualdez, Saldico at sige, sabihin na natin yung dalawa. Si Saldico at Martin Romualdez hindi naman pala mapuputukan dito sa ginawang independent group na ICI, investigation group. Hindi naman pala madidikdik dito yung dalawang hayop na yan. So alis na lang ako. Ang pukol pala nito sa mga Duterte, di useless din. 'Di ba? Yan ang mamasaklap dyan. Okay. Hindi, kasi may kasamang naghintay pa ako kasi meron silang mga kausap. So, hindi ko na siguro isang oras yung interview. Opo, sige po. At balikan po natin itong si Congressman Zaldico at syempre yung insertions po dito po sa Kamara. Tama ho ba kung 2025 siya ang Appropriations Committee Chairman, di po ba? Tama po. Apo. Doon ho ba, doon sa panahon po na yon, nasilip nyo na rin ho yung mga ganun pong mga insertions? At bakit ho ngayon lang kayo nag-file ng ethics complaint? Yung insertions, nakita ko lang yan after March dahil doon lang ako inutusan na hingin yung kopya. Kung hindi naman ko inutusan na hingin yung kopya, ito ako, di ba? Ayaw nga niya ibigay yun. Ngayon sa ethics complaint, syempre inintay ko muna magpalit ng speaker dahil kung kay Speaker Martin, hindi ako naniniwala na matutuloy yung ethics complaint ko dahil wala namang ginawang hakbang yung House na pauwiin siya noong nakarang speaker, di ba? Si Speaker Bolgidi ang gumawa ng hakbang na pauwiin si Saldico. So sa tingin ko, since pinapauwi na siya, may chance na yung ethics complaint ko. Alright. So, yun na nga. What are the chances po, Kong Toby, dito po sa inyo pong ethics complaint? Magpa-prosper kaya under the new leadership of Speaker Bolgidi? Tignan po natin kung wag naman po natin husgahan kaagad. Hindi pa pwedeng wag husgahan agad, Attorney tuloy. Congressman Toby Tiangco, dahil si D malapit na kaibigan din niya ni Marcos Jr. No, pero alam naman na natin na hindi talaga tutumbukin agad diyan ni Congressman Toby Tiangco. Alam naman natin na matalino to at may sarili siyang diskarte. Pero sa sarili kong opinion, hindi tayo basta-basta na parang magpawalang bahala sa bagong speaker dahil sabi ko nga sa inyo, kagaya lang yan nung ginawa ni Saldico na umalis siya or bumaba siya sa pwesto bilang congressman ng party list ng Ako Bicol Party List, tapos ang papalit sa kanya galing din sa Ako Bicol Party List, ibig sabihin useless din. So ganun din yun eh. Sa kay Martin Romualdez, umalis siya bilang House Speaker, ang pumalit sa kanya, bataan pa rin ni Marcos Jr. at utusan pa rin, na pwedeng maging utusan pa rin ni Martin Romualdez yung CD, useless pa rin. Diba? Parehas lang yan eh. Okay sana kung ang nilagay dyan sa House of Representatives, yung mga hindi kaalyado ni Marcos, doon talaga. Makakasiguro ka na hindi to corrupt. Hindi to kayang sakmalin or hindi to kayang hawakan sa leeg ni Marcos Jr. o kaya ni Martin Romualdez. Yun sana maganda. Katulad niyan si D, tropa, 'di ba? Galing nga kay nalaman ko yan kay the legendary. Wow, legendary. Isa sa mga batikang journalist na si Sir Jay Sonsa. Na itong si D itong pamilyang D, pamilyang Romualdez at Marcos Jr. Halos magkakaibigan pa pala yan noon pa man. So doon pa lang talagang mangangamba din tayo at hindi tayo dapat magpakasigurado na talagang okay to. Si House Speaker, bagong House Speaker D, no? So yun mga banateros. Tayo na, no? Ang hirap na ng grabe yung natin, grabe yung nangyayaring nangyayaring kaguluhan talaga sa atin na talagang patindi ng patindi. Ang masaklap dito mukhang hindi mabibigyan ng leksyon or hindi makakasuhan
at hindi mapapanagot itong dalawang damuho na magnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi ultimo sa Comelec, parang pinagtatakpan. Pagdating sa House Speaker, sa House of Representative, ganun din. Pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos, ganun din. So parang wala na tayong talagang pag-asa. Talagang ewan ko na lang kung ano yung magagawa pa natin. Kasi sa totoo lang, itong pagbablog namin, wala to eh. Kasi mas makapangyarihan sila. Pero yun nga lang, ang kinagandaan sa amin, kahit puro na kami threat, puro na kami kaso, nakakapagbalita pa rin kami para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga hero abroad, OFW, at mga senior citizen natin, at yung ibang mga kababayan natin na bulag pa rin sa propaganda ng administrasyon. So yun lang yung pinakamaganda dito na ginagawa namin. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa mga pahayag ni Chairman George Garcia mapatungkol kay Saldico, at dito naman po sa pahayag ni Congressman Toby Tiangco mapatungkol pa rin kay Saldico at sa nangyayaring flood control issue. So i-comment nyo lang po dyan sa baba, at syempre huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share ang ating video, at pakikalat na lang po sa mga iba nyo pang social media platform. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye.